Mapagpalang kwento tungkol sa mga nilalang ng gabi ang umiikot sa mga liblib na lugar dito sa Antique. Mga kwentong ipinapasa-pasa mula sa lolo at lola hanggang sa mga apo, mga salaysay na minsan ay itinuturing na puro imahinasyon lamang o pananatot sa mga bata. Pero paano kung mismong ikaw na ang makakita, mismong ikaw na ang makaranas, at mismong sa harap mo na maganap ang mga bagay na akala mo ay nasa kwento lang? Mapagpalang araw, Ate Che. Ako si Rose, at ito ang pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Isang karanasang nagtanong sa akin at sa aming lahat. Ano nga ba talaga ang aming napasalamuha? Tao lang ba? O isa sa mga nilalang na kinatatakutan natin mula pa noon? Tahimik at payapa ang aming barangay noon, nakatago sa pagitan ng mga bukirin at matatandang puno. Walang ibang inaalala ang mga tao, kundi ang pag-aani at pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit nagbago ang lahat nang unang mapansin ng marami ang isang matandang babae na madalas makita na naglalakad-lakad sa paligid. Hindi namin siya kilala, at wala ring nakapagsabi kung saan siya nakatira o kung kanino siya kamag-anak. Parang palagi siyang naliligaw o walang tiyak na paroroonan. Pero kahit simpleng paglalakad lang ang kanyang ginagawa, may kung ano sa kanya na nagpaparamdam ng kakaibang lamig sa iyong likuran. Iba ang kanyang anyo, at may kakaibang awang bumabalot sa kanya. Hindi masama kung sulyapan lang, pero kapag tinitigan mo ng mabuti, mayroong nakakapanindig balahibo sa kanyang presensya. Hindi lang minsan o dalawang beses siyang nakikita. Halos araw-araw, mapapansin mo siyang naglalakad. Ang pinakakakaiba at hindi namin malimutan, kahit tanghaling tapat na at tirang init ng araw na tila puputok ang balat sa initan, makikita mo siyang naglalakad ng mahahaba at matatag na hakbang, tila hindi man lang nararamdaman ang init na nagpapawis at nagpapahingal sa aming mga taga roon. Minsan ay dumadaan siya sa mga tindahan, pati na rin sa akin, upang bumili ng kaunting asukal, asin o mantika. Karaniwan ay tahimik lang siya, walang imik, at mabilis lamang ang transaksyon. Marami ang hindi siya pinapansin, at akala nila ay isa lamang siyang palaboy o matandang nawawala sa isip. Ngunit kaming mga nakamasib ng masinsinan ay napapansin ang kanyang mga kilos at galaw na tila hindi karaniwan sa isang matanda. Lalong lumaganap ang mga bulong-bulungan at kuro-kuro noong gabing nakasalubong siya nina Alejandro, Peter at Leonardo. Magkakaibigan sila na galing sa peryahan sa kabilang bayan. At mga alauna na ng madaling araw nang dumadaan sila sa daang malapit sa malaking puno ng balite na nasa hangganan ng aming lugar. Doon, sa ilalim ng madilim at malalim na lilim ng puno, ay nakita nilang nakaupo ang matanda. Nakayuko siya, nakatalikod sa daanan, at tila may kinakain ng mabilis, masinsinan at may kasamang mga tunog na hindi nila maipaliwanag. Dahil sa takot at sa kaba na biglang gumapang sa kanila, hindi na sila nagtangkapan lumapit o sumilip ng maigi. Sa halip ay nagmadali silang umuwi, habang ang kanilang isip ay puno ng tanong at pangamba. Kinabukasan, si Mang Pasio ang unang nakapansin ng kakaiba at nakababahala. Nawawala ang dalawa niyang alagang manok mula sa kulungan. Akala niya noong una ay may nakapasok na ahas, o kaya naman ay may magnanakaw na nagsamantala. Kaya't nagtungo siya sa bayan upang bumili ng tinapay, at doon na rin magtanong-tanong. Doon mismo sa panderya ay narinig niya ang mga tsismis at kwento mula sa ibang mga mamamayan, na may mga nakakita raw sa isang matandang babae na may kinakain at nakaupo sa ilalim ng puno noong madaling araw. Agad na pumasok sa isip ni Mang Tasio ang kanyang mga nawawalang alaga. Nagmadali siyang bumalik at dumiretso sa lugar na tinutukoy ng mga tao. Doon, sa ilalim ng puno kung saan siya nakita, ay nakita niya ang kanyang dalawang manok. Ngunit nakapanghihilakbot at nakakasulasok ang kanyang natuklasan. Buo pa ang balak at buto ng mga ito, nandoon pa ang mga ulo at paa. Ngunit inalis at kinuha na ang lahat ng lamang loob at dugo. Parang sinadya at tiyak na tinanggal ang mga bahaging iyon, na parang iyon lamang ang kailangan ng kung sino mang kumain.
Mula noon, nagsimula ang sindak at pangamba sa aming barangay. Ang dating tahimik at payapang lugar ay napuno ng takot. Paglubog pa lamang ng araw at pagdidilim ng paligid, lahat ay nagmamadaling umuwi at magsara na ng mga bintana at pinto ng maigi. Walang nanahas na lumabas kung gabi na, dahil bawat oras ay tila may banta na nakababadya sa paligid. Isang araw, habang nasa aking tindahan ako at nag-aayos ng mga paninda, muli siyang dumating. Ako noon ay malaki na ang tiyan at malapit ng mga anak. Lumapit ang matanda na kunwari ay bibili ng asukal. Ngunit habang nakatayo siya sa tapat ng bintana ng tindahan, hindi sa mga paninda niya nakatingin, at hindi rin sa aking mukha. Ang mga mata niya ay nakapako ng diretsyo sa aking tiyan. May ngiti sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito kaaya-aya. Ito ay ngiting kakaiba, malamig, at nakakapanlamig ng dugo. "Malapit ka ng mga anak, iha," sabi niya sa tinig na mababa at parang bumubulong. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Hindi ako nakasagot. Tinitigan niya lang ako ng matagal, bago siya dahan-dahang tumalikod at umalis. Pagkaalis niya, doon ko lang naramdaman ang matinding takot na gumapan sa aking buong katawan. Alam kong hindi karaniwan ang kanyang pagtingin at ang mga salitang binitawan niya. Nang maibalita ko ito, at dahil na rin sa dami ng mga pangyayari at kwento ng mga nawawalang alaga, nagpulong ang aming mga pinuno. Nagpasya ang punong barangay na hindi na siya dapat payagang pumasok o maglakad-lakad pa sa aming lugar. Mula noon, araw at gabi ay may nakabantay na mga tanod at mga kalalakihan sa mga pasukan ng aming barangay. Mahigpit ang kanilang pagbabantay at pagsusuri sa sinumang dadaan. At tila naging epektibo ito. Mula noong ipagbawal ang kanyang pagpasok at simula ng mahigpit na pagbabantay, wala na kaming narinig o nakita pang kakaiba. Wala nang nawawalang alagang hayop. Wala nang nakakakita sa kanya na naglalakad, at unti-unting bumalik ang katahimikan at kapayapaan sa aming lugar. Ngunit hindi nagtatapos doon ang lahat. Makalipas ang ilang linggo, nakarating sa amin ang balita. Sa mga karatig na barangay, sa mga liblib na lugar na malayo sa amin, muling lumabas ang mga kwento. May matatandang babae na ulit silang nakikita. Palakad-lakad, hindi nakakaramdam ng init sa tanghaling tapat, at tila naghahanap kung saan man makakakuha ng kanyang minanasa. Dahil dito, lalong lumakas ang tanong sa aming lahat. Tao lang ba siya na may kakaibang ugali? O isa nga ba siyang aswang na nagpapalit-palit ng tirahan habang naghahanap ng makakain at mapagsasamantalahan? Ito ang nakita ko, ito ang narinig ko, at ito ang nangyari sa amin. Ngayon, ibinabato ko rin sa inyo ang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Ano sa tingin nyo?